Ang araw ay kunting lumulubog sa kanluran, naghuhulog ng gininto ang kulay sa mga bubong ng mararanyang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Si Raca Mendoza, 34 taong gulang, isang kilalang arkitekto na ang pangalan ay sumasayaw sa blueprint ng mga gusaling pang komersyo, ay pumatok sa kanyang malaking, modernong tahanan. Ang kanyang isip ay pagod at sabik sa katahimikan na dapat sanay naghihintay sa kanya sa likod ng malaking pintong kahoy. Ilang oras na siyang nagpupuyat sa trabaho. Sinusubukang baliwalain ang naglalakihang mga papeles at ang patuloy na ingay ng mundo sa labas. Sana ay para lang makalimot sa sakit na halos 2 taon nang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang katahimikan ay tila isang salitang banyaga sa pamilya Mendoza. Pagkabukas ng pinto, isang alon ng ingay ang sumalubong kay Rakahiyawan, halakakan, at isang kakaibang tunog ng pagguho. Ang kanyang mga balikat, na nakasanayan na sa bigat ng mundo, ay biglang bumagsak. Nasa sala pa lamang siya, ngunit ang eksenang bumungad ay mas malala pa sa pinakamasamang bangungot ng isang magulang. Doon, nakasandal sa dingding. Tulog, nakanganga ng bahagya, at halos wala ng porma ang kanyang dating ayos, si Elena Reyes. Uniporme siya ng bughaw na may kulay, dilaw na guwantes na nakasukbit pa sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok ay tila pinaglaruan ng hangin at pinaghalong pawis, ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang tanawin sa kanyang harapan. Anim na maliliit na nilalang, ang kanyang 6 na anak na babae, ang kanyang mga sextuplets na sina Nika, Lia, Mia, Cara, Sela, at Pia na may gulang na 4 na taon, ay abala sa isang kakaibang ritual ng pagwawasak. Ang sala, na dapat ay isang lugar ng kaayusan at kagandahan, ay naging isang buong kampo ng digmaan. Ang mga unan, na minsang bumuo ng isang kuta, ay ngayon nagkalat na parang mga sugatan sa isang labanan. At ang sentro ng kaguluhan, isang higanteng laruang hugis kapsula, kalahating dilaw at kalahating bughaw, na buong galak nilang itinataboy na parang isang bulldozer. Bawat isa ay nakakapit sa gilid nito, nagtutulakan, nagbubulungan, at nagtatawanan habang sinisira ang kanilang kaaway na kuta ng unan. Si Nika, ang pinakamapusok sa lahat, ay nasa harap. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalokohan. Si Sela ay tumatalon. Talon sa gilid, sumisigaw ng charge. Habang si Pia, na tanging iniisip ay ang pagkain, ay may mga mumo ng cookies sa paligid ng kanyang labi. Sumisigaw ng higit pa. Si Mia naman, ang kuy ng grupo, ay may suot pang malaking baw sa buhok. Nagpapakuha, kunwari ng litrato habang nagtutulak. Si Lia, ang tahimik, ay nakamasid lamang. Tila gumagawa ng estratehiya para sa susunod na yugto ng kaguluhan. At si Cara, ang pinakamatamis, ay nakayakap sa gilid ng kapsula, pinapakita ang kanyang ngiti na parang walang ideya sa kalokohan. Tumayo si Raka sa may pinto. Nanlalamig ang buong katawan. Ang kanyang bag, na puno ng blueprint at dokumento, ay dumulas sa kanyang kamay at lumikha ng isang malakas na tunog ng bumagsak sa marmol na sahig. Ngunit hindi iyon napansin ng sinuman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkabigo at kawalan ng magawa. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang mukha niya ay tila larawan ng isang taong nawala ng pag-asa. Talaan. Diyos ko! Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya namalayan. Ang salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa katahimikan ng sala. O sa hindi man, sa ingay, na biglang natahik. Napabalikwas si Lena. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang hininga ay humahabol.
Ang 6 na batang babae, na halos ay mapatakbo ang kapsula sa dingding, ay biglang huminto. Ang kanilang mga mata, na puno ng kislap ng kalokohan kanina, ay ngayoy malalaki, at inosenteng nakatingin sa kanilang ama na tila mga anghel na biglang naging robot. Ang higanteng kapsula ay nanatili sa gitna ng sala, isang tahimik na saksi sa gulo. Sa loob ng 2 taon, simula nang pumanaw ang kanyang asawang si Amelia sa isang kahedyang aksidente, matapos niyang ipanganak ang kanilang mga sextuplets, si Raka ay naging isang multo sa kanyang sariling tahanan. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Sila, ang kanyang buhay, ang taningnag. Uubna sa kanya, sa mundo ng pag-asa. Ngunit ang pag-aalaga sa 6 na maliliit na bata, na bawat isa ay may kanyang isip at enerhiya, ay isang gawain mas mahirap pa sa pagdidisenyo ng isang skyscraper. Wala siyang karanasan. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pag-aaral, pagtatrabaho, at pagbuo ng mga istruktura, hindi sa pagbuo ng mga unan na kuta o paghabol sa 6 na nagtatakbuhang anino. Kaya naman, nilubog niya ang sarili sa trabaho. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho, halos hindi na umuwi. Umaasa na ang pagod ay magpapalimot sa sakit ng pagkawala ni Analia, at ang pera ay magbibigay sa kanyang mga anak ng lahat ng pangangailangan nila. Ngunit ang pinakamalaking pangangailangan ng kanyang mga anak, ang pagmamahal at paggabay ng isang ina, ay hindi niya kayang ibigay. At ang paghahanap ng isang kapalit na makakatulong sa kanya sa bahay, ay tila misyon imposible. Maraming kasangbahay na ang nagdaan alos 1 dosena, ngunit walang tumagal ng higit sa 1 linggo. Ang iba ay umalis na umiiyak, ang iba ay nagtatakbo nang walang paalam, at ang iba ay iiwan ng liham ng pagbibitiw na halos hindi na mabasa dahil sa takot. Si Lena Reyes ang 13. Si Lena, na nakabangon na at inaayos ang sarili, ay nakaramdam ng pagkapahiya at pagkapagod na sabay na lumukob sa kanya. Ito ang kanyang unang araw. Ang kanyang unang araw, at ganito na ang kanyang hitsura. Bagong trabaho, bagong pag-asa, ngunit mukhang ito ang pinakamahirap na hamon na hinarap niya. Mula sa probinsya, lumuwas siya sa Maynila na puno ng pangarap. Ang kailangan niya ay pera, para sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid. Pera, para makatulong sa kanyang mga magulang, at pera, para sa kanyang sariling pangarap na magkaroon ng isang maliit na panaderya. Narinig niya ang mga babala tungkol sa trabaho sa bahay ni Mendoza. 6 na kambal. Naku, bata pa lang ang umalis doon, matanda na ang bumalik, sabi ng kanyang pinsan. Ngunit matigas ang kanyang loob. Naghanda siya para sa hirap, para sa pagod, ngunit hindi niya inaasahan ang antas ng kalamidad na bumungad sa kanya. Ang mga bata ay hindi lang basta makukulit. Sila ay isang puwersa ng kalikasan. Isang bagyong Lena sa gitna ng kanyang buhay. Ginoong Raka, simula ni Lena. Ang boses ay medyo garalgal. Pasensya na po. Kakatulog ko lang po sandali. Tumingin si Raka sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa pagkadismaya. Sandali. Lena, tingnan mo ang bahay. Tingnan mo ang mga anak ko. Ano nang nangyari dito? Ang kanyang tinig ay may halong galit at kawalan ng pag-asa. Napailing si Lena. Sinubukan ko po silang pakalmahin. Raka. Ngunit sila po ay may sariling diskarte. Kumurat siya. At ang bitamina ng saya po na yan, itinuro niya ang higanting kapsula, ay hindi po ninyo kayang pigilan. Biglang sumingit si Nika, ang pinakamapusok. Si
Ate Lena po ang gumawa ng fortress, tapos kami po ang bolos. Sabi po ni Ate Lena, kailangan ng vitamin ng saya. Ang iba pang mga bata ay nagsipalakpak at nagsitang mo. Na tila kinukumpirma ang pahayag ni Nika. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kilay ay nakakunot. Ikaw ang gumawa ng kuta. At ano ang bitamina ng saya? Ginoong Raka, hindi ko po. Simola ni Lena. Ngunit pinutol siya ni Raka. Lena, sa lahat ng nagdaang kasambahay ko, wala ni isa ang nakagulo ng ganito sa unang araw. Ang gusto ko ay kaayusan, hindi tsaos. May diin sa bawat salita ni Raka. Napapikit si Lena. Pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan. Pinagod niya ang sarili, at ito ang igaganti. Raka, hindi ninyo po naiintindihan ang level ng creativity at energy ng mga anak ninyo. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanila. Subukan silang intindihin. Hindi po ito basta gulo. Ito po ang pagpapahayag ng kanilang kalayan. May bahid ng pagkapikon sa kanyang boses. Bago pa man makasagot si Raka, isang malakas na iyak ang sumambulat. Si Kara, ang matamis na Kara, ay nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula. Masakit po, Papa. Kinuha po ni Lia ang laruan ko. Si Lia, ang tahimik, ay may hawak na isang maliit na manika. Nakatago sa likod ng kapsula at nakatingin kay Kara na parang walang ideya kung ano ang problema. Lia, sigaw ni Raka. Ibalik mo kay Kara yan. Ngunit hindi kumilos si Lia. Nakatitig lang siya kay Kara, na patuloy na umiiyak. Nahihilo si Raka. Ito na naman. Isang pamilyar na eksena. Ang kanyang mga anak, na biglang nagiging mga halimaw kapag may aamay. Ang kanyang huling kasangbahay ay nagbitiw dahil sa ganitong sitwasyon. Ngunit bago pa man makakilos si Raka, si Lena ay lumapit kay Lia, yumuko, at hinaplos ang ulo nito. Lia, bakit mo kinuha ang laruan ni Kara? May gusto ka bang sabihin? Hindi sumagot si Lia, ngunit itinuro niya ang isang bahagi ng kapsula. May maliit na sirang butas doon. Tiningnan ni Lena ang sirang butas. Pagtatapos ay ang manika. Gusto mo bang ayusin ang kapsula gamit ang manika ni Kara? Umiling si Lia, ngunit itinuro ang manika at ang silang butas sa paulit-ulit na galaw. Tila nagpapaliwanag sa sariling wika. Maya, nakita ni Lena ang isang maliit na butas sa damit ng manika. Tiningnan niya ang kapsula. Sabi ni Lena, ayaw mo masira ang bitamina ng saya, kaya inilagay mo ang manika ni Kara doon para takipan ng butas. Tumango si Lia, ang kanyang mga mata ay kumislap. Tara, sabi ni Lena. Malumanay. Hindi kinuha ni Lia ang manika mo para guluhin ka. Gusto niyang ayusin ang ating vitamin ng saya. Kinuha ni Lena ang manika. Inilagay ito sa butas ng kapsula at ang butas ay sakto sa laki ng ulo ng manika. Ngayon, ang manika ay tila nakasilip sa labas ng kapsula. Ngayon, ang manika ni Kara ang nagiging lookot ng vitamin ng saya. Biglang huminto si Kara sa pag-iyak. Tiningnan niya ang manika sa kapsula, pagkatapos ay si Lia. Lokot. Tumango si Lia, at sa unang pagkakataon, ngumiti. Wow! Sigaw ni Nika. Si Ate Lena, ang pinakamagaling, ang iba pang mga bata, ay nagsitango, tango at nagsipalakpak. Naiwan si Raka, nakatayo roon, nakanganga. Ang problema na halos magpatakbo sa kanyang huling kasambahay ay nalutas sa loob lamang ng 1 minuto sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Napatingin siya kay Lena
na nakangiti na ngayon sa mga bata. Hindi siya isang tipikal na kasambahay. Malayo. Ngunit tila may kakaiba sa kanya. Sige, bulong ni Raka. Linisin ninyo ang kalat. Tapos ayusin ang hapunan. Bahagya siyang yumuko, tila napipilitan. Ngumiti si Lena sa kanya, isang ngiti na may bahid ng pagpatagumpay at pagod. Habang abala ang mga bata sa pagtulong kay Lena na ayusin ang sala sa sarili nilang paraan na laging nagiging mas magulo, si Raka ay umakyat sa kanyang opisina. Sinusubukang ayusin ang kanyang isip. Siguro, sa pagkakataong ito, may asa pa. Makalipas ang ilang oras, matapos maligo, at makakain ng simpleng hapunan na inihanda ni Lena, na medyo masarap sa kabila ng pagod niya. Si Lena ay abala sa aayos ang mga kama ng mga bata. Nang matapos siya, naglibot siya sa bahay. Tinitiyak na ang lahat ay nasa ayos. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang pinto na laging nakasarado. Iba ang materyales ang pinto nito na tila gawa sa mas lumang uri ng kahoy kumpara sa mulanong disenyo ng iba pang bahagi ng bahay. May isang padlock pa sa hawakan na tila nagbabawal sa sinumang lumapit. Pamilyar siya sa bawat sulok ng bahay na ito mula sa kanyang unang araw, ngunit ang pinto na ito ay tila isang misteryo. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay bahagyang hinawakan ang kahoy. Nakaramdam ng isang kakaibang lamig. Bakit may ganoong pinto? Sa isang bahay na ganito karangya. Narinig niya ang boses ni Raka mula sa likuran. Lena, may kailangan ka ba? Napatalon si Lena sa gulat. Raka, pasensya na po, napadaan lang po ako. Ano po itong kwarto? Tiningnan ni Raka ang pinto. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay lumalin at isang bahin ng lungkot ang sumiyay. Yan, ang kwarto ng asawa ko. Bulong ni Lena. Agad na naramdaman ang bigat ng mga salita. Pasensya na po. Huwag mong galawin. Huwag mong buksan. Walang sinuman ang pwedeng pumasok dito. Kahit ang mga bata, malamig, nasabi ni Raka, na may babala sa kanyang tinig. Ito ay hindi isang tanong, kundi isang utos. Tumango si Lena, ang puso niya ay biglang kumirot. Sa likod ng malamig na utos na yon, nakaramdam siya ng isang matinding sakit. Ang pinto na yon ay hindi lang basta pinto. Ito ay tila isang museo ng nakaraan, isang lugar kung saan ikinulong ni Raka ang kanyang kalungkutan at ang lahat ng alaala ni Amelia. Ang mga bata, na 4 na taon pa lamang, ay lumaki ng walang kahit anong bakas ng kanilang ina sa loob ng kanilang sariling tahanan. Isang kakaibang lungkot ang bumalot sa kanya. Hindi lang ang mga bata ang nangangailangan ng tulong. Maging si Raka rin. At ang higanteng kapsula na bitamina ng saya ay tila hindi sapat para sa kanya. Ang pinto ng silid ni Amelia ay nanatiling nakapinid, isang silyadong alaala ng nakaraan na tila nagbabala kay Lena. Ngunit sa halip, natakutin siya. Ang malamig na utos ni Raka ay nagpatigas sa kanyang loob. Hindi lang ito isang trabaho, ito ay isang misyon. Ang pangarap niya sa sariling panaderya ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magtagumpay dito, kung saan ang iba ay nabigo. At higit pa roon, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Raka at ang uhaw sa gabay sa mga mata ng 6 na bata. Kinabukasan, maaga pa, habang naghahanda ng almusal, nagpasya si Lena. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya niyang
ayusin ang kasalukuyan. Matapos ang almusal na puno ng mga mama, Ate Lena, ayoko niyan, at Ate Lena, akin yan, na naging sanhi ng bahagyang pananakit ng ulo ni Raka na nakainom na ng 3 tasa ng kape. Ipinunong niya ang lahat ng 6 sa sala. Ang bitamina ng saya ay nakahimpil sa isang sulok na tila naghihintay ng bagong labanan. Okay, mga prinsesa, sabi ni Lena, tinapik ang kanyang palad. Simula ngayon, mayroon tayong mga batas ni Ate Lena. Napakunot ang noo ng 6. Atas? Tanong ni Nika, ang pinakamapusok. Opo, mga batas na magpapanatili ng ating bahay na maganda at masaya, paliwanag ni Lena. Ipinipilit ang sarili na maging kalmado. Itinaas niya ang isang tirasong papel na may mga nakasulat na simpleng larawan. Una, pagkagising, ayusin ang kama. Pangalawa, kainin ang lahat ng pagkain. Pangatlo, ang paglalaro ay may oras. At ang bitamina ng saya. Tinuro niya ang kapsula. Pagkatapos maglaro, ibabalik sa lalagyan. Pero, Ate Lena, reklamo ni Mia, ang reyna ng grupo, na may hawak pang maliit na salamin, hindi naman po kami nakakalaro ng maayos kung ganoon. At ang vitamin ng saya po ay ayaw matulog sa lalagyan. Dagdag ni Sela, ang hyperactive. Napabuntong, hininga si Lena. Hindi ito magiging madali. Kung susundin ninyo ang mga batas, may reward, mabilis niyang idinagdag. Isang special na snack, at baka, isang gabi, magbabay tayo ng cookies. Ang salitang cookies ay tila nagpakinang sa mga mata ni Tia, ang mahilig kumain. Ito ang kanyang kahinaan. Cookies! Doon, nagsimula ang rehimeng mga batas ni Ate Lena. Sa unang araw, napuno ng tawa at sigawan ang bahay habang pilit niyang sinusunod ang schedule. Ang oras ng tulog sa tanghali ay naging isang sining ng iiwas sa kanya. Si Nika ay nagtago sa ilalim ng kama, si Sela ay umakyat sa kortina, at si Pia ay nagkunwari pang tulog sa loob ng kabinet ng pagkain. Na tila, iipon ng merienda. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap sa bitamina ng saya. Matapos ang 1 oras na paghahanap, nakita niya ito sa banyo, na tila lumulutang sa bathtub, puno ng bubble bath. Ang 6 na bata ay nagtatago sa likod ng shower curtain. Nagtatago sa kanilang mga bibig ang tawa. Rose, sigaw ni Lena, ang boses ay may halong pagod at pagkaaliw. Ano nang ginagawa ninyo? Naliligo po ang vitamin ng saya. Sabay nilang sabi, na tila isang chore. Kinabukasan, mas tumindi ang pagtutol. Sa oras ng almusal, ang mga bata ay nagpalitan ng pagkain sa ilalim ng mesa. Tinatago ang mga gulay sa kanilang mga bulsa at iiwan ng mga nakakatawang mukha sa kanilang plato. Si Raka, na madalas ay kainan lamang ang almusal sa bahay at umaalis sagad, ay napansin ang kakaibang katahimikan na sinundan ng biglaang pagtawa. Lena, may problema ba? Tanong niya. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanyang kape. Wala po. Raka, sagot ni Lena, nakangiti ng bahagi. Alam niyang nagsisinungaling siya, ngunit ayaw niyang alala pa si Raka. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, na tila isang tiktik na naghahanap ng mga ebidensya ng pagsuway. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lena, narinig niya ang malakas na ingay mula sa sala. Tumakbo siya pababa at nakita niya ang 6 na bata, na abala sa paggawa ng isang human piramid sa ibabaw ng bitamina ng saya.
sa tukpo kay Sinika, na nakangiti habang si Nia ay nagpapakuha ng larawan gamit ang isang peking kamera. Nagtinginan sila kay Lena at sabay na sumigaw. Ayaw po naming matulog sa tanghali. Ate Lena, napakunot ang noon ni Lena. Ah, ganoon ba? Umupo siya sa sahig. Sige, maglalaro tayo lang sino ang pinakamahabang tulog. Lito ang mga bata. Ano po yon? Ang sino mang makatulog ng pinakamatagal. Siya ang magiging reyna ng tulog at may special na reward. Sa loob ng ilang minuto, 6 na batang babae ang nakahiga sa sahig. Nagpapanggap na tulog. Ngunit mayroong minsang sulap sa kanilang mga mata. Sa huli, nakatulog sila ng totoo. Ngumiti si Lena. Minsan, kailangan lang gamitan ng kaunting diskarte. Unting napansin ni Raka ang mga pagbabago. Ang kanyang tahanan, na dati isang lugar ng laging gulo, ay nagkaroon na ng kaayusan, kahit kaunti lang. Ang mga unan ay hindi na nakakalat sa sahig. Ang mga laruan, bagaman marami pa rin, ay nasa tamang lalagyan. Ang pinakamalaki, ang bitamina ng saya, ay nasa sulok na, hindi na isang sentro ng kaguluhan. Isang gabi, dumating si Raka na mas maaga sa karaniwan. Inaasahan niyang makakarinig ng ingay. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Nag-aalala siya. Tahimik na binuksan niya ang pinto sa sala. Nakita niya si Lena na nakaupo sa sahig. Napapalibutan ng 5 bata. Si Tia naman ay nasa kusina na tila abala sa pagtikin ng isang bagay. Nakita niyang nagbabasa si Lena ng isang libro sa mga bata na abala sa pakikinig. Bawat isa ay nakatingin sa libro na may paghanga. Naramdaman ni Raka ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang mga anak na ganoon, katahimik at kalmado. Hindi ito ang Lena na nakita niyang natutulog at halos masiraan ng bait noong unang araw. Ito ay isang Lena na tila may mahika sa kanyang mga kamay, isang kapangyarihan na kayang magpatino sa kanyang mga halimaw. Ang kanyang pagtataka ay lumabo nang masaksihan niya ang isa pang batas ni Ate Lena na may kasamang aksidente. Isang linggo ng umaga, habang maghahanda si Lena ng almusal, naisip niyang turuan ang mga bata na magbake ng pancakes. Naging isang flower war ang kusina. Ang mga bata, na puno ng harina mula ulo hanggang paa, ay nagtatawanan. Si Lena, na may puting harina din sa buhok at mukha, ay nagtuturo pa rin ng may pasensya. Si Nika ay naglagay ng harina sa ilong ni Mia. Si Sala ay talon sa harina, at si Pia ay abala sa pagtikim ng hilaw na butter. Nagkunwari si Raka na hindi niya nakita, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganoon kasaya ang kanyang mga anak mula nang mamatay ang kanyang asawa. Maya, naupo si Raka sa hapag. Kainan, naghihintay ng agahan. Inihain ni Lena ang special pancakes na gawa ng mga bata. Ang mga pancakes ay iba ang hugis. Mayroong hugis bituin na may 3 dulo. Hugis bilog na may butas, tagitna, at hugis na hindi na makilala. Mayroong mga labis na matamis, at mayroong mga halos walang lasa. Ngunit sa pagtingin sa mga mata ng kanyang mga anak na puno ng pagmamalaki, kinain ni Raka ang lahat, pinipigilan ang kanyang bibig na gumawa ng kakaibang reaksyon. Masarap, mga anak, sabi niya. Pinipilit ang kanyang sarili ng mamiti. Sa loob niya, nagtaka siya kung ano ang sangkap na ginamit nila. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang magkaroon ng mga pag-uusap. Kadalasan,
Pagtatapos makatulog ang mga bata habang inaayos ni Lena ang sala at si Raka naman ay abala sa kanyang laptop. Kamusta ang araw mo, Lena? Tanong ni Raka isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, ngunit ang kanyang isil ay tila nakikinig. Magulo pa rin po, Raka. Pero mas kaya na, sagot ni Lena, habang nililigpit ang mga unan. Kayo po. Bakit? Ang tagal ninyong umuwi. Maraming trabaho, sagot ni Raka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ipinikit niya ang laptop. Mahirap magsimula ulit. Pagkatapos ng lahat, naglakad si Lena patungo sa sofa at umupo sa kabilang dulo, na tila nagbigay ng espasyo, ngunit handang makinig. Si Mrs. Mendoza po. Tumingin si Raka sa kisami, na tila hinahanap si Amelia doon. Si Amelia. Mahal na, mahal ko siya. Siya ang sentro ng buhay ko. Ang bawat disenyo, bawat pangarap ko, para sa kanya. Ngayon, wala na siya, at tila pati ako ay nawala rin. Nagbuntong, hininga siya. Kaya ako nagtatrabaho ng husto, para makalimot, para may maibigay sa mga bata. Pero mahila. Nakaramdam si Lena ng awa. Pero hindi po ninyo kailangan na mag-isa. Nandito po ang mga anak ninyo. At, ako po. Padyang mumiti si Raka. Oo. Ikaw. Ikaw ang pinakamatagal na tumagal. Ngumiti din si Lena. Kasi po, may pangarap ako. Kailangan ko po ang trabahong ito. Kinuwento niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na panaderya. Lena, Sweet Six. Isang lugar na puno ng matatamis na tinapay at kape. Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Ang kapatid ko po ay matalino. Gusto ko siyang makatapos ng pag-aaral. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningas sa lungkot, kundi sa isang kakaibang paghanga. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Lena, ang parehong determinasyon na nakita niya sa kanyang sarili. Hindi lang siya isang kasambahay, siya ay isang babaeng may pangarap, may paninindigan. Magandang pangarap yan, sabi ni Raka, ang boses ay malumanay. Alam mo, ang asawa ko rin, mahilig magluto. Lalo na ang pagbe-bake. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Hindi ito awkward na katahimikan, kundi isang tahimik na pag-unawa, isang tulay na nabubuo sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, hindi na lang sila amo at empleyado. Sila ay dalawang kaluluwa na may sariling bigat at pangarap na tila unting lumalapit sa isa't isa sa gitna ng kaguluhan at katahimikan ng isang bahay na puno ng 6 na maliliit na prinsesa. Ang bitamina ng saya ay maaaring isang laruan lamang. Ngunit tila ito ang nagsisimulang maging isang tunay na gamot para sa kanila. Ang pinto ng silid ni Amelia ay nanatiling nakapinid, isang silyadong alaala ng nakaraan na tila nagbabala kay Lena. Ngunit sa halip na takutin siya, ang malamig na utos ni Raka ay nagpatigas sa kanyang loob. Hindi lang ito isang trabaho, ito ay isang misyon. Ang pangarap niya sa sariling panaderya ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magtagumpay dito, kung saan ang iba ay nabigo. At higit pa roon, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Raka at ang uhaw sa gabay sa mga mata ng 6 na bata. Kinabukasan, maaga pa, habang naghahanda ng almusal, nagpasya si Lena. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya niyang ayusin ang kasalukuyan.
Matapos ang almusal na puno ng mga mama. Ate Lena, ayoko niyan. At Ate Lena, akin yan, na naging sanhi ng bahagyang pananakit ng ulo ni Raka na nakainom na ng 3 tasa ng kape. Ipinunong niya ang lahat ng 6 sa sala. Ang bitamina ng saya ay nakahimpil sa isang sulok na tila naghihintay ng bagong labanan. Okay, mga prinsesa, sabi ni Lena, tinapik ang kanyang palad. Simula ngayon, mayroon tayong mga batas ni Ate Lena. Napakunot ang noo ng anin. Patas? Tanong ni Nika, ang pinakamapuso. Opo, mga batas na magpapanatili ng ating bahay na maganda at masaya. Paliwanag ni Lena, ipinipilit ang sarili na maging kalmado. Itinaas niya ang isang pirasong papel na may mga nakasulat na simpleng larawan. Una, pagkagising, ayusin ang kama. Pangalawa, kainin ang lahat ng pagkain. Pangatlo, ang paglalaro ay may oras. At ang bitamina ng saya, tinuro niya ang kapsula. Pagkatapos maglaro, ibabalik sa lalagyan, pero, Ate Lena, reklamo ni Mia, ang reyna ng gupo, na may hawak pang maliit na salamin. Hindi naman po kami nakakalaro ng maalas kung ganoon, at ang vitamin ng saya po ay ayaw matulog sa lalagyan. Pagdag ni Sela, ang hiperati. Napabuntong. Hininga si Lena. Hindi ito magiging madali. Kung susundin ninyo ang mga batas, may reward, mabilis niyang idinagdag. Isang special na snack, at baka, isang gabi, magbabati tayo ng cookies. Ang salitang cookies ay tila nagpakinang sa mga mata ni Pia, ang mahilig kumain. Ito ang kanyang kahinaan. Cookies. Doon, nagsimula ang rehimeng mga batas ni Ate Lena. Sa unang araw, napuno ng tawa at sigawan ang bahay habang pilit niyang sinusunod ang schedule. Ang oras ng tulog sa tanghali ay naging isang sining ng pag-iiwas sa kanya. Si Nika ay nagtago sa ilalim ng kama. Si Sela ay umakyat sa kultina at si Pia ay nagkunwari pang tulog sa loob ng kabinet ng pagkain na tila nag-iipon ng merienda. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap sa bitamina ng saya. Matapos ang isang oras na paghahanap, nakita niya ito sa banyo na tila lumulutang sa bathtub, puno ng bubble bath. Ang 6 na bata ay nagtatago sa likod ng shower curtain, nagtatago sa kanilang mga bibig ng tawa. Rose, sigaw ni Lena, ang boses ay may halong pagod at pagkaaliw. Ano nang ginagawa ninyo? Naliligo po ang vitamin ng saya. Sabay nilang sabi, na tila isang chore. Kinabukasan, mas tumindi ang pagtutol. Sa oras ng almusal, ang mga bata ay nagpalitan ng pagkain sa ilalim ng mesa. Tinatago ang mga gulay sa kanilang mga bulsa at nag-iiwan ng mga nakakatawang mukha sa kanilang plato. Si Raka, na madalas ay kainan lamang ang almusal sa bahay at umaalis agad, ay napansin ang kakaibang katahimikan na sinundan ng bigla ang pagtawa. Lena, may problema ba? Tanong niya, nakakunot ang noo, habang nakatingin sa kanyang kape. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Tubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Wala po. Raka, sagot ni Lena, nakangiti ng bahagla. Alam niyang nagsisinungaling siya, ngunit ayaw niyang alala pa si Raka. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, na tila isang tiktik na naghahanap ng mga ebidensya ng pagsuway. Isang hapon, habang nagpapahina si Lena, narinig niya ang malakas na ingay mula sa sala. Tumakbo siya pababa, at nakita niya ang 6 na bata, na aba sa paggawa ng isang human pyramid sa ibabaw ng bitamina ng saya.
Sa tuktok ay si Nika, na nakangiti, habang si Nia ay nagpapakuha ng larawan gamit ang isang piting kamera. Nagtinginan sila kay Lena, at sabay na sumigaw. Ayaw po namin matulog sa tanghali, Ate Lena. Napakunot ang noo ni Lena. Ah, ganoon ba? Umupo siya sa sahig. Sige, maglalaro tayo ng sino ang pinakamahabang tulog. Dito ang mga bata. Ano po yon? Ang sinumang makatulog ng pinakamatagal. Siya ang magiging reyna ng tulog at may special na reward. Sa loob ng ilang minuto, 6 na batang babae ang nakahiga sa sahig. Nagpapanggap na tulog. Ngunit mayroong minsang sulyap sa kanilang mga mata. Sa huli, nakatulog sila ng totoo. Ngumiti si Lena. Minsan, kailangan lang gamitan ng kaunting diskarte. Unting napansin ni Raka ang mga pagbabago. Ang kanyang tahanan, na dati isang lugar ng laging gulo, ay nagkaroon na ng kaayusan, kahit kaunti lang. Ang mga unan ay hindi na nakakalat sa sahig. Ang mga laruan, bagaman marami pa rin, ay nasa tamang lalagyan. Ang pinakamalaki, ang bitamina ng saya, ay nasa sulok na, hindi na isang sentro ng kaguluhan. Isang gabi, dumating si Raka na mas maaga sa karaniwan. Inaasahan niyang makakarinig ng ingay, ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Aalala siya. Tahimik na binuksan niya ang pinto sa sala. Nakita niya si Lena na nakaupo sa sahig, napapalibutan ng 5 bata. Si Tia na malay na sa kusina, na tila abala sa pagtikim ng isang bagay. Nakita niyang nagbabasa si Lena ng isang libro sa mga bata, na abala sa pakikinig. Bawat isa ay nakatingin sa libro na may paghanga. Naramdaman ni Raka ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang mga anak na ganoon katahimik at kalmado. Hindi ito ang Lena na nakita niyang natutulog at halos masiraan ng bait noong unang araw. Ito ay isang Lena na tila may mahika sa kanyang mga kamay, isang kapangyarihan na kayang magpatino sa kanyang mga halimaw. Ang kanyang pagtataka ay lumago nang masaksihan niya ang isa pang batas ni Ate Lena na may kasamang aksidente. Isang linggo ng umaga, habang naghahanda si Lena ng almusal, naisip niyang turuan ang mga bata na magbayti ng pangkikis. Naging isang angkos siya. Ang mga bata na puno ng harina mula ulo hanggang paa ay nagtatawanan. Si Lena, na may puting harina din sa buhok at mukha, ay nagtuturo pa rin ng may pasensya. Si Nika ay naglagay ng harina sa ilong ni Nia. Si Sela ay talon sa harina. At si Pia ay abala sa pagtikim ng hilaw na butter. Naggunwari si Raka na hindi niya nakita, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganoon, kasaya ang kanyang mga anak, mula nang mamatay ang kanyang asawa. Maya, naupo si Raka sa hapag, kainan, naghihintay ng agahan. Inihain ni Lena ang special pancakes na gawa ng mga bata. Ang mga pancakes ay iba. Iba ang hugis, mayroong hugis bituin na may 3 dulo, hugis bilog na may butas sa gitna, at hugis na hindi na makilala. Mayroong mga labis na matanis, at mayroong mga halos walang lasa. Ngunit sa pagtingin sa mga mata ng kanyang mga anak na puno ng pagmamalaki, kinain ni Raka ang lahat. Pinipigilan ang kanyang bibig na gumawa ng kakaibang reaksyon. Masarap, mga anak. Sabi niya, pinipilit ang kanyang sarili nang ngumiti. Sa loob niya, nagtaka siya kung ano ang sangkap na ginamit nila. Sa mga sumunod na linggo,
Nagsimula silang magkaroon ng mga pag-uusap. Kadalasan, pagkatapos makatulog ang mga bata, habang inaayos ni Lena ang sala, at si Raka naman ay abala sa kanyang laptop. Kamusta ang araw mo, Lena? Tanong ni Raka isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, ngunit ang kanyang isip ay tila nakikinig. Magulo pa rin po, Raka. Pero mas kaya na, sagot ni Lena, habang nililigpit ang mga unan. Kayo po? Bakit ang tagal ninyong umuwi? Maraming trabaho, sagot ni Raka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ipinikit niya ang laptop. Mahirap magsimula ulit, pagtatapos ng lahat. Naglakad si Lena patungo sa sofa at umupo sa kabilang dulo, na tila nagbigay ng espasyo, ngunit handang makinig. Si Mrs. Nanosa po. Tumingin si Raka sa kisami na tila hinahanap si Amelia doon. Si Amelia. Mahal ko siya. Siya ang sentro ng buhay ko. Ang bawat disenyo, bawat pangarap ko, para sa kanya. Ngayon, wala na siya, at tila pati ako ay nawalayin. Nagbuntong, hininga siya. Kaya ako, nagtatrabaho ng husto, para makalimot, para may maibigay sa mga bata. Pero mahirap. Nakaramdam si Lena ng awa, pero hindi po ninyo kailangan na mag-isa. Nandito po ang mga anak ninyo. At, ako po. Bahagyang ngumiti si Raka. Oo. Ikaw. Ikaw ang pinakamatagal na tumagal. Ngumiti din si Lena. Kasi po, may pangarap ako. Kailangan ko po ang trabahong ito. Kinuwento niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na panaderya, Lena's Sweet Six, isang lugar na puno ng matatamis na tinapay at kape. Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Ang kapatid ko po ay matalino. Gusto ko siyang makatapos ng pag-aral. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningas sa lungkot, kundi sa isang kakaibang paghanga. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Lena. Ang parehong determinasyon na nakita niya sa kanyang sarili. Hindi lang siya isang kasabahay. Siya ay isang babaeng may pangarap, may paninindigan. Magandang pangarap yan, sabi ni Raka. Ang boses ay malumanay. Alam mo, ang asawa ko rin, mahilig magluto. Lalo na ang pagbe-bake. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Hindi ito awkward na katahimutan, kundi isang tahimik na pag-unawa, isang tulay na nabubuo sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, hindi na lang sila amo at empleyado. Sila ay dalawang kaluluwa na may sariling bigat at pangarap, na tila unti-unting lumalapit sa isa't isa sa gitna ng kaguluhan at katahimikan ng isang bahay na puno ng 6 na maliliit na prinsesa. Ang bitamina ng saya ay maaaring isang laruan lamang. Ngunit tila ito ang nagsisimulang maging isang tunay na gamot para sa kanila. Isang araw ng Sabado. Nagulat si Lena nang tanungin siya ni Raka, Lena, pwede mo ba kaming samahan sa palengke ngayong umaga? Napakunot ang noo ni Lena. Sa palengke po, Raka. Akit po? Kailangan natin ng mga sariwang sangkap para sa tanghalian. At sa tingin ko mas magaling ka sa pagbili kaysa sa akin, aminin ni Raka. Bagyang nahihiya. Hindi ako sanay sa ganyan. Nagningning ang mga mata ni Lena. Ang palengke ay ang kanyang larangan. Tuon siya, nakakaramdam ng kapangyarihan at pagiging praktikal. Opo.
Baka, excited po ako. Mga bata, magbihis kayo. Pupunta tayo sa palengke. Ang anim na bata ay nagiyawan sa tuwa. Para sa kanila, anumang paglabas ng bahay ay isang adventure. Ang palengke ay puno ng buhay. Ang amoy ng sariwang isda, gulay, at mga prutas ay bumalot sa kanila. Ang ingay ng mga nagtitinda na sumisigaw ng kanilang paninda. Ang tawaran ng mga mamimili, ang siksikan ng mga tao, lahat ay musika sa pandinig ni Lena. Si Raka, sa kabilang banda, ay tila nalulula. Awak niya ang mga kamay ni Natsela at Pia, habang si Lena naman ay hawak ang mga kamay ni Nanika at Kara. Sina Lia at Mia ay naglalakad sa gitna, nagpapalinya, linya. Magkano yang mangga, ate? Tanong ni Lena sa isang tindera na may ngiti. Parang sayang piso, ay nen. Ang mahal naman, pwedeng dalantitlayan na lang po. Sariwa pa yan. Pero pwede pang tawaran. Hilit ni Lena na may kumpiyansa. Nagtawanan ang mga bata. Nagsimula ang tawaran. Sa uli, nakuha ni Lena ang mangga sa 30 piso, kasama ang ilang libreng sili para sa adobo. Si Raka ay nakatayo sa isang tabi, namangha. Hindi niya kailanman naisip na ang pagtawad ay maaring maging isang sining, at si Lena ang master nito. Raka, tingnan niyo po to. Sigaw ni Nika. Itinuturo ang isang stall na puno ng mga kakanin. Wow! Pabili po ng kutsinta at puto, sabi ni Pia. Ang mga mata ay naglalaway. Ngumiti si Lena. Sige, pero konti lang ha? Kasi magluluto pa tayo ng masarap na tanghalian. Umili siya ng mga kakanin at ibinahagi sa mga bata. Pinakain din niya si Raka na tila nalimutan ng pagod. Habang naglalakad sila sa gitna ng palengke, nakita ni Raka ang isang Lena na hindi pa niya nakikita, isang babaeng masigla, puno ng buhay, at may koneksyon sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang tawa ay tila mas malakas, at ang kanyang mga mata ay mas nagniningning. Ang mga bata ay nakadikit sa kanya, nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa iba't ibang uri ng gulay at prutas, at tinutulungan siyang pumili ng sariwang isda. Sigurado ka bang sariwa to, ate? Tanong ni Lena sa isang tindera ng isda na tila eksperto. Sariwa, ineng, galing pa sa dagat. Iniwakan ni Lena ang isda. Tiningnan ang mga mata nito at naamoy. Ang ganda ng mga mata. Hindi pa malamo. Pero pwede pong bawasan pa ng kaunti. Sa huli, nakakuha sila ng isang buong bangus sa murang halaga. Napagtanto ni Raka na si Lena ay hindi lamang isang katulong sa bahay, kundi isang babaeng kayang magpatakbo ng isang bahay, alaga ng mga bata, at maging masigla sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya walang pakialam o walang karanasan. Mayroon siyang lakas at kaalaman na hindi niya kailanman naisip na kakailanganin niya. Si Lena, sa mata ni Raka, ay unting naging isang liwanag na nagtataboy sa anino ng kalungkutan na matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal nang nawala. Si Lena ay hindi lamang gamot para sa kaguluhan, siya ay tila gamot din para sa kanyang puso. Pagkauwi nila, abala si Lena sa pagluluto ng tanghalian, kasama ang 6 na batang babae na nagpapanggap na mga tiyak at nagpapahirap sa kanya. Si Raka naman ay naupo sa sala, nagbabasa ng diaryo, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa ingay at tawa mula sa kusina.
Ang kanyang bahay ay puno ng buhay, at ang buhay na iyon ay dinala ni Lena. Isang hapon, habang abala si Lena sa paglilinis ng silid, kainan, narinig niya ang malakas na sigaw mula sa itaas. Mama! Mama! Tingnan mo! Ate Lena! Nagulat si Lena. Ang mga bata ay bihirang tumawag ng mama, kahit pa sa paglalaro. Mabilis siyang umakyat at nakita niya ang 6 na bata na nakatayo sa harap ng nakapilid na pinto ng silid ni Amelia. Nakanganga ang pinto at nakakalat sa sahig ang ilang lumang litrato. Naku po! Dolong ni Lena, mabilis na lumapit. Ate Lena, tingnan mo, si Mama. Ang ganda niya. Sigaw ni Kara. Hawak ang isang litrato ni Amelia na nakangiti. Suot ang barong Tagalog sa isang okasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lena nang makita ang mga litrato. May mga litrato ni Amelia na Beke. May litrato niya na nakayakap kay Raka. At may litrato niya na buntis pa. At ang kanyang tiyan ay malaki na. Ang kanyang puso ay kumirot. Nagulat siya nang makita ang mukha ni Raka na pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Raka. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lena! Bakit? Bukas ang pinto. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na walang sino man ang dapat lumapit dito? Nakaramdam si Lena ng takot at galit. Raka, hindi po ako. Hindi ko po binuksan yan. Ang mga bata po. Ang mga bata. Hindi sila makakapasok dito kung hindi mo binuksan ang pinto. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong pakialaman ang mga gamit niya? Sigaw ni Raka. Ang kanyang boses ay tila kulob. Kinuha niya ang mga litrato mula sa mga kamay ng mga bata na tila protektahan ang mga ito. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Hindi po kami. Papa, kinuha po namin sa ilalim ng kama. May nakita po kaming lumabas, paliwanag ni Leah. Ang mga mata ay puno ng takot. Tumingin si Raka sa ilalim ng kama. Mayroong maliit na siwang kung saan malamang na nahulog ang mga litrato at nahugot ng mga bata. Ang kanyang galit ay unting nawala at napalitan ng sakit. Ang kanyang mga mata ay lumambot at pagkatapos ay napuno ng luha. Papa, sino po yan? Tanong ni Mia. Itinuturo ang litrato ni Amelia. Si Mama po ba? Talaga yan? Napaluhod si Raka, niyakat ang mga litrato sa kanyang dibdib. Oo, mga anak. Si Mama ninyo yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basad. Niyakap niya ang mga anak niya na tila humihingi ng tawad. Lumapit si Lena kay Raka. Dahang hinaplos ang kanyang likod. Raka, alam ko pong masakit. Pero gusto po ng mga bata na makilala ang mama nila. Mahinahon niyang sabi. Hindi niyo po kailangan itago sa kanila. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Hindi ko kaya, Lena. Tuwing nakikita ko ang mga bagay na to, nararamdaman ko ang sakit na tila ngayon lang nangyari. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko lang siya pinayagan, kung hindi ko lang, hindi niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang pagkawala ni Amelia ay isang sublat na hindi pa naghihilom at ang 6 na batang babae ay isang patuloy na paalala ng kanyang pagdurusa at pagkakasala. Umupo si Lena sa tabi niya. Raka, hindi po kasalanan ni naman ang nangyari. Ang buhay po ay ganoon. Minsan, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Pero ang mahalaga po, nandito kayo para sa mga anak ninyo. Sila po ang dahilan
kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kamay ni Raka, isang litrato ni Amelia na nakangiti. Hawak ang isang cake na kanyang ginawa. Ang galing po pala ng mama ninyo Becky. Tingnan niyo mga anak. Ang mga bata ay lumapit. Tiningnan ang litrato. Wow! Gusto niyo po bang usapan ng mama ninyo? Tanong ni Lena sa mga bata na may malanbing na tinig. Tumango ang anin. Ang mga mata ay puno ng asa. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kanyang puso ay nabunutan ng tinik. Nakita niya ang unawa sa mga mata ni Lena, ang pagmamalasakit na higit pa sa kanyang trabaho. Nagtiwala siya. Lena, paano ko gagawin to? Tutulungan ko po kayo, sagot ni Lena. Ngumiti. Hindi po kailangan na nakapinid ang silid na to. Maari po natin itong ayusin, maging isang lugar kung saan ang mga bata ay maaring alalahanin ng mama nila nang hindi niyo po nararamdaman ang sakit sa bawat sulok. Niyakap ni Raka ang kanyang mga anak at sa pagkakataong iyon isang bagay sa loob niya ang tila nagbukas. Ang pader na kanyang itinayo sa pagitan ng kanyang sarili at ng nakaraan ay nagsimulang gumuho. Sa pamamagitan ni Lena, nakita niya ang posibilidad ng paghilom, ng pagtanggap, at ng paglikha ng bagong alaala, kasama ang kanyang 6 na maliliit na prinsesa at ang babaeng tila binigyan ng bagong buhay ang kanyang tahanan. Ang bitamina ng saya ay hindi na lang isang laruan. Ito ay naging simbolo ng asa. Ang pintong matagal nang nakasara ay unting bumukas. Hindi sa isang biglaang paghila kundi sa maingat na pagtutulungan ni Raka at Lena. Ang silid, na dating isang malamig na museo ng kalungkutan, ay dahang nagbabago. Kasama si Lena, hindi na lang binubura ni Raka ang nakaraan, kundi muling binibigyan niya ito ng buhay. Ipinagpatuloy nila ang aayos, hindi lamang ng mga gamit ni Amelia, kundi pati na rin ang mga alaala. Magkasama silang nagtupi ng mga damit, ayos ng mga larawan sa isang album na maaring tingnan ng mga bata at nilinis ang mga sulok na matagal nang nilumot ng paglimot. Habang inaayos nila ang isang kahon ng lumang dekorasyon, nahawakan ni Lena ang isang maliit na payok na palamuti. May nakaukit na barrio face sa 2017. Ang ganda po nito. Raka, sabi niya. Parang piyesta. Napangiti si Raka. Oo, mahilig si Amelia sa mga piyesta. Sabi niya, iyon daw ang pinakamabilis na paraan para makalimot sa problema magsaya kasama ang pamilya at kapitbahay. Tumingin siya kay Lena. Malapit na rin ang kaarawan ng mga bata. Gusto mo bang mag-barrio face na tayo dito? Nagningning ang mga mata ni Lena. Talaga po. Raka. Aba, ayos yan. Masaya yan. Ang ideya ng piyesta ay nagpalabas sa kanya ng masiglang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging lumaki sa probinsya at alam na alam ang kahulugan ng isang tunay na piyesta. At doon, nagsimula ang paghahanda. Sa loob ng ilang araw, ang tahanan ng mga Mendoza ay naging abalang sentro ng aktibidad. Pinangunahan ni Lena ang lahat, at si Raka naman ang naging kanyang tapat na asistan. Pumili sila ng mga makukulay na banderitas at papel di hapon na pinagtulungan nilang isabit sa buong bahay. Ang mga bata, syempre, ay hindi nagpahuli. Si Nika ay abala sa paggawa ng sariling dekorasyon gamit ang mga lumang dyaryo. Si Leah ay tahimik na nagpapaskil ng mga stickers sa dingding. Si Mia ay nagpapakuha ng litrato sa harap ng bawat dekorasyon
Si Kara ay gumagawa ng mga bulaklak mula sa creepy popper. Si Sela ay abala sa pagtakbo at pagdikit ng banderitas sa mga pader na halos hindi na niya maabot, at si Pia ay nakatutok sa kusina na tila naghihintay ng bawat tikim mula sa mga inihahan. Ang amoy ng sibuyas, bawang at toyo ay nagsimulang kumalat sa buong bahay abang inihahanda ni Lena ang mga lutuing Pilipino. Gumawa siya ng adobo na may twist, sinigang na may labanos at talong, at syempre ang paborito ng mga bata, ang spaghetti na may matamis na sarsa. Ngunit ang pinakapinagmamalaki niya ay ang paghahanda ng halo-halo na may iba't ibang sahog at gatas na gawa sa pandan na pinagtulungan nilang gawin ng mga bata. At Lena, ang ganda po ng halo, sigaw ni Sela na may bigot ng gatas sa kanyang labi. Raka, tingnan niyo po, parang totoo po yung piyesta namin, sabi ni Nika, ipinagmamalaki ang kanyang gawang pabitin. Tiningnan ni Raka si Lena, at ang ngiti sa kanyang mukha ay taos, puso. Salamat, Lena. Hindi ko akalain na kaya mong gawin to. Trabaho ko po yan. Raka, sagot ni Lena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kagalakan. Tumating ang araw ng piyesta. Ang bahay ay puno ng ingay at tawanan. Nagkalat ang mga bisita, mga kaibigan ni Raka, mga katrabaho at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Ang mga bata ay tumatakbo, naglalaro ng pabitin at palayok, at sumisigaw ng tuwa sa bawat pagkakataon. Ngunit ang araw ay hindi magiging kumpleto kung walang kontrabida. Habang abala si Lena sa paghahanda ng halo sa kusina, may narinig siyang isang pamilyar na boses. Raka, anak. Naku, ang gulo ng bahay mo, at ang init dito, ito ang Consuelo, ang kapatid ng kanyang namayapang ina. Isang babaeng may matandang pananaw, mayaman, at mahilig manghusga. Suot niya ang kanyang pinakamahal na damit, at sa kabila ng init, ay may hawak pa ring pamaypay na may balahibo. Lumapit si Raka, hinalikan ng pisngi ng kanyang tita. Welcome po. Ang dami po nating bisita, kaya siguro medyo maingay. Pero masaya po kami. Masaya. O gulo. Sagot ni Consuelo. Tinignan ang buong bahay na may pagkasuklam. At sino itong babaeng ito? Raka. Tumingin siya kay Lena, na bagaman nakangiti ay nakaramdam ng kaba. Siya ba ang bagong kasambahay? Naku, bakit parang siya ang namamahala sa lahat? Lumapit si Raka kay Lena, inakbayan siya ng bala. Siya po si Lena Reyes. Siya ang aming house manager, at siya po ang asikaso ng piyestang ito. Ngumiti si Lena. Magandang tanghali po, Manang Consuelo. Ngunit hindi ibinalik ni Consuelo ang ngiti. Tinitigan niya si Lena mula ulo hanggang paa. House manager. O kaya, house mistress. Pulong niya, ngunit sapat ang lakas para marinig ni Lena. Raka, hindi ko gusto yan. Kailangan mo ng babaeng kabilang sa ating lipunan, hindi yung ganyan. Nagbago ang ekspresyon ni Raka. Lena is very capable and good person. Siya ang nagbigay buhay ulit sa bahay na ito at sa mga anak ko. Bago pa makasagot si Consuelo, may biglang humampas sa kanyang balikat. Oh no, Mama, nalaglag po yung candy. Si Pia, na may hawak na isang malaking lollipop, ay aksidenteng nadulas, at ang lollipop ay tumama sa likod ng Consuelo na naging sani ng pagkalat ng malagkit na asukal sa kanyang mahal na damit. Naku po! Sigaw ni Consuelo, napatayo.
Ano ba naman yan? Pia, tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Nagsimulang umiyak si Pia. Sorry po, De Consuelo. Hindi ko po sinasadya. Lumapit si Lena. Kinuha si Pia at hinapos ang ulo. Huwag kang alala, baby. Hindi mo sinasadya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Consuelo. Manang, pasensya na po. Ninisin ko po kagad. Huwag na, baka mas lalong masira. Reklamo ni Consuelo. Raka, anong nangyayari sa mga bata mo? Hindi sila tinuturuan ng maayos. Nagpakita ng iritasyon si Raka. Aksidente po yon. At si Lena po ang nagtuturo sa kanila ng disiplina. Sa katunayan, mula nang dumating si Lena, mas umayos ang mga bata. Nginisyan ni Consuelo si Lena. Ang sa akin lang, Raka, hindi mo dapat pinapagulo ang buhay mo. Kailangan mo ng isang babae na kayang magbigay ng ayos, hindi ng mas maraming gulo. May kilala akong magandang dalaga, anak ng isa sa mga business partner mo, napakarespetado, at walang anak. Nakaramdam si Lena ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang ito insulto sa kanya, kundi sa mga anak ni Raka. Manang, ang mga bata po, ay hindi gulo. Lena, huwag ka nang sumagot. Sabi ni Raka, ang boses ay matigas, ngunit kalmado. Pumaling siya sa kanyang salamat sa concern niyo. Pero ako na ang bahala sa buhay ko at sa mga anak ko. Kung gusto niyo po silang tulungan, pwede niyo po silang turuan ng mga laro. Hindi po ang pagsitat sa kung sino ang kasama ko. Nagulat si Consuelo sa katigasan ng boses ni Raka. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol nito ang kasangbahay. Pumalik na lamang siya sa kanyang kinauupuan na may mukhang galit. Sa kabilang banda, nakaramdam si Lena ng init sa kanyang puso. Ang ginawa ni Raka ay higit pa sa pagtatanggol. Ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang. Hindi lang siya empleyado, kundi isang taong pinoprotektahan niya. Nagpatuloy ang kesta. Ang musika ay malakas. Ang tawanan ay umaalingaw-ngaw. Maya, habang abala ang lahat sa pagsayaw at pagkain. Nakita ni Lena si Consuelo na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga babae, at mukhang siya ang uusapan nila. Nako, tingnan mo ang Consuelo na yan, bulong ni Nika kay Lena. Parang chismosa sa probinsya. Napatawa si Lena. Huwag mo nang intindihin yan, Nika. Kinuha ni Raka ang kamay ni Lena. Tara, Lena. Magpahinga muna tayo sa hardin. Kailangan ko ng sariwang hangin. Naglakad sila pabas ng hardin, malayo sa ingay ng piyesta. Sa ilalim ng isang malaking puno ng manga, naupo sila sa isang upuan. Ang ilaw ng mga banderitas ay nagbibigay ng malambot na kulay sa paligid. Salamat. Raka, sabi ni Lena. Salamat sa pagtatanggol nyo sa akin kanina. Tumingin si Raka sa kanya at sa mga mata nito. Nakita ni Lena ang isang kakaibang pagkinang. Lena, hindi ko hahayaang sinuman ang manghusga sa iyo. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay namin. Ikaw ang tanging nakapagpatawa sa akin ulit. Naramdaman ni Lena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Raka na magsalita ng ganoong klaseng damdamin. Ang mga bata. Gusto kanila. At ako, atubili si Raka. Ako, Lena, gusto ko rin na hindi ka umalis. Gusto ko na laging mayroong ingay at tawanan dito sa bahay dahil sa iyo. Hindi nakapagsalita si Lena
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Raka, na ngayon ay puno ng pagmamahal, hindi ng kalungkutan. Biglang lumapit si Raka, dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang hinlalaki ay humaplos sa balat ni Lena. Ang mga labi niya ay dahang lumapat sa mga labi ni Lena. Isang halik na hindi inaasahan, medyo awkward, ngunit puno ng sinseridad at damdamin. Isang halik na nagsabi ng lahat ng salitang hindi pa nila kayang bigkasin. Nagulat si Lena, ngunit hindi siya pumalag. Ang halik ay maikli, ngunit matindi, na tila nagpatigil sa mundo sa loob ng isang sandali. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang namumula, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkalito, kaba, ngunit higit sa lahat, apasa. Ang tunog ng musika at tawanan mula sa bahay ay tila mas malakas, ngunit para kina Raka at Lena, tila sila lamang ang tao sa mundo. Ang halik na iyon ay isang bagong simula, isang lihim na sumibol sa gitna ng piyesta, sa gitna ng kaguluhan, at sa gitna ng isang pamilyang unting naghihilom. Ang bitamina ng saya ay hindi na lang isang laruan, ito ay naging simbolo ng bagong pag-asa, isang pag-asa na hindi lang para sa mga bata, kundi para na rin sa dalawang pusong nagtatago ng pangarap at pagmamahal. Ang halik na iyon ay sumiklab sa gitna ng piyesta, iwan ng isang bakas ng init at pagkalito sa puso ni Raka at Lena. Nang gabing iyon, kahit puno ng musika at tawanan ng bahay, pareho silang hindi mapakali. Ang mga mata nila ay madalas magtagpo, nagtatago na isang tanong na walang naglakas, loob, na bigkasin. Sa bawat pagitan ng trabaho, ang pag-aasikaso sa mga bata, ng pagharap sa maasim na tingin ni Consuelo, ay naroon ang alaala ng haplos ng labi ni Raka sa labi ni Lena. Ito ay isang bagong simula, ngunit kasabay nito ay isang pagsubok ng kanilang mga pag-aalinlangan. Kinaumagahan, tila may kakaibang bigat ang hangin. Si Lena ay maagang gumising, naghahanda ng almusal habang ang mga bata ay tahimik pa rin sa kanilang mga higaan. Nang bumaba si Raka, ang kanyang hitsura ay mas lalong balisa kaysa dati. Ang mga mata niya ay may malalim na anino, at ang kanyang paboritong kape ay hindi niya ginalaw. Magandang umaga po, Raka. Bati ni Lena, pilit na pinapanatiling normal lang kanyang tinid. Tumango lang si Raka at umupo sa hapag-kainan. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Alam ni Lena na may mabigat na problema. Hindi ito tungkol sa halik, ito ay isang bagay na mas malalim. Hindi nagtagal, natunghayan ang dahilan ng kanyang pagiging balisa. Isang tawag mula sa opisina at biglang nagbago ang lahat. Narinig ni Lena ang malalim na paghinga ni Raka, ang kanyang mariing at ang paghampas niya ng kamay sa lanesa. Lena, kailangan kong pumunta sa opisina. Ngayon na, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagkabahala. Pakibantayan ng mga bata. Pakagabihin ako. Tumango si Lena, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ramdam niya ang bigat ng problema ni Raka. Nagmamadali si Raka, halos hindi na nakapagpaalam sa mga anak na nagising na at nagtataka sa biglaang pag-alis ng kanilang papa. Naiwan si Lena sa bahay kasama ang 6 na bitamina ng saya at ang lumulutang na tanong sa kanyang isip. Sa buong araw, pilit niyang pinapanatili ang normal na takbo ng bahay. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Ang Consuelo ay umalis na. Ngunit ang mga pahiwatig nito ay nagpapabigat sa kanyang kalooban ang pagitan sa kanilang mga antas sa buhay. Ang posibleng epekto ng kanyang presensya
sa reputasyon ni Raka. Kinagabihan, halos madaling araw na nang dumating si Raka. Ang kanyang mukha ay balisa, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya abalang magpalit ng danit at agad na kinuha ang isang bot ng beer mula sa ref. Raka, kumain na po ba kayo? Tanong ni Lena, na naghihintay pala sa kanya sa sala. Napalingon si Raka, tila nagulat sa presensya ni Lena. Hindi pa. Wala akong gana. Umupo siya sa sofa, pinatong ang kanyang siko sa tuhod, at hinawakan ang kanyang ulo. Lena, atay tayo. Ito ang unang beses na nakita ni Lena si Raka na ganito ganap na nawalan ng pag-asa. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Bakit po? Raka, anong nangyari? Aalangan si Raka. Ang proyekto sa Taguig. Ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Kinansela. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lena. Alam niya kung gaano kahalaga ang proyektong yun kay Raka. Bakit po? May problema po ba sa disenyo? Hindi. Mayroon daw regularidad sa pagkuha ng kontrata. May kompetisyon. Pinasok kami sa isang hukay. Sagot niya, ang boses ay puno ng galit at hinanakit. Ang karibal naming kumpanya, ang Delgado Group, na matagal nang may sama ng loob sa amin, ang nasa likod nito. Hindi lang ito pagkanselahan, Lena. Maaari itong magpabagsak sa kumpanya. Nabigla si Lena. Alam niyang malaking bagay ito. Pero, paano po yan? Raka, walang magawa. Kailangan naming maghanap ng ebidensya na may sabotahe. Pero ang mga abogado, ang gastos at ang oras, sabi ni Raka, umiinom sa beer. Marami ang nakasalalay, Lena. Hindi lang ang pangalan ko, kundi ang kinabukasan ng kumpanya at ng mga bata. Ang huling bahagi ay nagpabalik kay Lena, sarili. Ang mga bata, kung mawala ng trabaho si Raka, paano ang kinabukasan ng mga anak niya? At paano ang kanyang pangarap na magtayo ng panaderya, na unting lumalapit sa kanyang mga mata? Salamat sa kanyang trabaho kay Raka. Hindi po kayo susuko. Raka, sabi ni Lena, ang kanyang tinig ay marihin. Maraming nangyari sa atin dito, sa bahay, pero hindi po tayo sumuko. Mas malaki po ba ang problema niyo kaysa sa 6 na bata na nagkakalat ng buong bahay? Ngumiti si Raka, isang malungkot na ngiti. Mas malaki pa sa vitamin ng saya ninyo. Kung ganoon, kailangan natin ng mas malaking bitamina. Sagot ni Lena. Raka, hindi po ako magaling sa mga kontrata at batas. Pero ang alam ko, ang problema ay hindi nalulutas sa pag-inom. Mayroon po ba kayong mga dokumento? Baka matulungan ko po kayong ayusin ang mga papeles para mas madali ninyong makita ang kailangan ninyo. Tumingin si Raka kay Lena. Mayroong kakaibang paghanga sa kanyang mga mata. Salamat, Lena. Pero, hindi mo naman kabaho yan. Kung ang problema niyo po ay problema ng pamilya na ito, edi problema ko na rin po yan, mariing sabi ni Lena. Hindi po ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Kapit, bisig po tayo. Kinabukasan, ang bahay ng mga Mendoza ay naging headquarters ng isang hindi inaasahang operasyon. Habang naghahanda ng almusal si Lena, nakita niya si Raka na tila isang zombie, nakaupo sa kanyang opisina na puno ng mga dokumento. Papa, malungkot ka po ba? Tanong ni Kara, ang isa sa mga bata. Lumapit kay Raka at hinawakan ang kamay niya.
Medyo. Baby, sagot ni Raka, pilit ng umiti. Lumapit ang 5 pangkapatid niya. Si Nika ay may hawak na drawing ng bitamina ng saya. Si Lia ay tahimik na inabot ang paboritong laruan ni Raka. Si Mia ay nag-pause para magpatawa. Si Sela ay nakapang tuhod niya. At si Pia ay abot ng kanyang paboritong chocolate. Papa, kainin mo po yan. Para sumaya ka po, sabi ni Pia. Inabot ang chocolate. Napangiti si Raka sa wakas. Salamat, mga anak. Mahal na mahal kayo ni Papa. Naging tulay ang mga bata. Ang kanilang presensya, ang kanilang inosenteng pagmamahal, ay nagpaalala kay Raka kung para kanino siya lumalaban. Pagkatapos ng almusal, nagsimulang magtrabaho si Lena. Hindi niya hinayaang maapektuhan ng mga bata ng problema ni Raka. Pinananatili niya ang normal na takbo ng kanilang buhay, ang paglalaro, ang pagkain, ang pagtulog. Ngunit sa bawat oras na may bakanteng oras, lumalapit siya sa opisina ni Raka. Plaka, pwede ko po bang tingnan ang mga yan? Tanong niya, itinuro ang tambak ng mga dokumento. Siguro po, pwede kong ayusin ang mga yan, ayon sa petsa o klase ng dokumento. Para mas madali ninyong makita. Aalangan si Raka, ngulit ayon. At doon, nagsimula ang kanilang pagtutulungan. Si Lena, nabihasa sa aayos ng mga bagay sa bahay, ay ginamit ang kanyang kasanayan sa mga papeles ni Raka. Inayos niya ang mga kontrata, mga ulat, at mga email, nilagyan ng label ang bawat folder. Nakita ko po dito. Raka, sabi ni Lena isang gabi, habang aayos sila ng mga papeles, na mayroon po kayong nakalistang isang final review na meeting na naganap 2 araw bago po ang cancellation. Pero nakasulat po dito na walang dumalo mula sa Delgado. Bro. Nagulat si Raka. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong kopya ng memo na sinasabing may delegasyon silang ipinadala, pero dito po sa minute ng meeting, walang pangalan nila. Paliwanag ni Lena. At tingnan niyo po. Raka, ang email po para sa confirm ng meeting na ito ay ipinadala sa isang maling email address na halos kapareho ng sa kanila, ngunit mayroong isang maling tito. Nagpakita ng kakaibang akit si Raka. Hindi ko yan napansin. Akala ko ay simpleng pagsipot lang sila. Ang maliit na detalye na yon, na nakatago sa tumpok ng mga papeles, ay naging isang mahalalang piraso ng ebidensya. Nagpatuloy sila sa paghahanap. At sa bawat piraso na natutuklasan nila, lumalabas ang mas malalim na koneksyon ng Delgado Group sa regularidad na ito. Hindi lang ito pagkansela, ito ay isang sadyang paninira. Lena, hindi ko alam kung paano ko ito mapapasalamatan, sabi ni Raka, isang gabi, habang nakaharap sila sa isang whiteboard na puno ng mga koneksyon at ebidensya. Ikaw ang nagpaliwanag sa akin ng lahat. Ikaw ang liwanag ko sa dilim na ito. Wala po yon. Raka, sabi ni Lena, ngunit ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Umupo si Raka sa tapat ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi, Lena, marami. Hindi lang sa mga papeles na ito. Mula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Ang bahay na ito, ang mga anak ko, at ako. Ikaw ang nagpabalik ng kapayapaan sa buhay namin. Aalangan si Raka. Ngunit nagpatulol. Lena, matagal ko nang itinago ang damdamin ko. Natatakot ako. Natatakot akong magmahal muli. Natatakot akong harapin ang mga tao, ang aking pamilya, lalo na si Consulo.
Ngunit sa tuwing kasama kita, sa tuwing nakikita ko kung paano mo alagaan ang mga anak ko, sa tuwing nakikita ko kung gaano ka tigasin at kasipag, nawawala ang takot ko. Lumapit si Raka, inawakan ang kamay ni Lena. Ang halik noong piyesta. Hindi ito isang pagkakamali, Lena. Ito ay nagpapakita ng kung gaano kita kamahal. Hindi lang dahil sa ginagawa mo para sa akin, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang babaeng nagpabago sa buhay ko, at hindi ko kayang mawala ka. Ang mga luha ay nagandas sa pisngi ni Lena. Raka, mahal din po kita. Akala ko, hanggang pangarap lang ang lahat. Akala ko, hindi posible. Walang imposible, Lena. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako magtatago sa likod ng nakaraan. Gusto ko na ikaw ang maging bahagi ng kinabukasan ko. Ang kinabukasan ng mga anak natin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Lena. Isang amin na matagal na niyang hinintay. Ang mga rason, ang mga takot, ang mga harang sa lipunan, lahat ay nawala sa sandaling iyon. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang dalawa, ang kanilang pagmamahal, at ang pamilya na unting nabubuo sa gitna ng kaguluhan. Niyakap ni Lena si Raka ng mahigpit. Tayo na lang pong dalawa ang magtutulungan para malampasan ang lahat ng ito. At sa yakap na iyon, sa gitna ng mga tambak ng papeles at ang banta ng pagkalugi, natagpuan ni Raka at Lena ang lakas upang labanan ang bagyo. Hindi na lang sila amo at kasangbahay, hindi na lang sila magkaibigan. Sila ay mga kasosyo, mga kalaban, at higit sa lahat, mga magkasintahan. Ang vitamin ng saya ay lumalaki at ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang patunayan na ang pag-ibig, tulad ng isang malakas na gamot, ay kayang pagalingin ng anumang sakit. Ang yakap na yon ay hindi lamang tanda ng pag-ibig, kundi ng isang pangakong magsasama sila sa pagharap sa anumang unos. At tunay na, pagkatapos ng gabing iyon, tila nabunutan ng tinik si Raka. Hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Lena, na may tapang at talino na hindi niya inakala. Gamit ang mga ebidensyang natuklasan ni Lena, ang sepo, sa email address na nagdulot ng pagkawala ng imitasyon sa Delgado Group. Ang kawalan ng tala ng presensya ng kanilang delegasyon sa huling rehiyo, at ang iba pang inconsistencies sa mga dokumento, naging mas matibay ang kaso ni Raka. Sa paggabay ni Lena, na may kakaibang kakayahan sa pag-oorganisa ng impormasyon, nagkaroon ang malinaw na direksyon ang kanyang mga abogado. Hindi ito naging madali. Linggo, abala si Raka sa mga meeting, sa korte, at sa pagharap sa panggigipit ng kalaban. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, naroon si Lena, handang makinig, handang magbigay ng praktikal na payo at higit sa lahat, handang magbigay ng suporta at pagmamahal. Ang bahay ng mga Mendoza ay naging kanlungan sa gitna ng bagyo. Habang si Raka ay nakikipaglaban sa labas, si Lena naman ang nagpapanatili ng kapayapaan sa loob. Patuloy niyang inaalagaan ang 6 na bata. Pinananatili ang kanilang routine at tinuturuan silang manatiling positibo. May laban si Papa, ang madalas niyang sabihin sa mga bata. At tayo, ang kanyang inspirasyon. Hindi nagtagal. Sumikat din ang araw para sa kumpanya ni Raka. Sa gitna ng matinding laban, pinilit ng Delgado Group na ayusin ang isyu sa labas ng korte
upang maiwasan ang mas malaking iskandalo. Hindi lamang nabawi ni Raka ang proyekto sa Taguig, kundi nabunyag din ang katiwalian ng kalaban, na nagresulta sa pagbagsak ng reputasyon nito at pag-angat ng kredibilidad ng Mendoza Architects. Isang malaking pagdiriwang ang naganap sa opisina ni Raka, ngunit ang tunay na tagumpay ay naramdaman niya sa yakap ni Lena at sa masayang mukha ng kanyang mga anak. Isang linggo matapos ang tagumpay, organisa si Raka ng isang simpleng hapunan sa kanilang bahay. Naroon ang kanyang mga kapatid, ilang malalapit na kaibigan, at syempre, si Consuelo. Akala ni Lena, ito ay selebrasyon lamang ng pagkapanalo ni Raka. Ngunit nang tumayo, si Raka sa harap ng lahat, na may kakaibang seryosong mukha, naramdaman ni Lena ang kaba sa dibdib. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo, panimula ni Raka, habang ang 6 na bata ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Lena, na tila may alam sa mangyayari. Ang mga tingin nila ay nakapako kay papa nila. Ang nakaraang ilang linggo ay isa sa pinakamahirap sa buhay ko. Ngunit sa gitna ng lahat na niyon, may isang tao ang naging aking lakas, ang aking liwanag, at ang nagpabalik ng kapayapaan sa bahay na ito at sa puso ko. Tumingin si Raka kay Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Elena Reyes, patuloy niya, sa umpisa, ikaw ay isang kasambahay na tinalikuran ko na sana kung hindi ka matapang na bumalik. Naging alaga ka ng aking mga anak at pagkatapos ay naging aking kaibigan. Ngayon, ikaw ang aking kasama, ang aking kasosyo sa buhay, at ang babaeng minamahal ko. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Si Consuelo, nakakunot ang noo, at halos maitapon ang kanyang kape. Rakal, anong kalokohan ito? Singit niya, ang boses ay puno ng paghamak. Hindi ka ba, iisip, isang simpleng kasambahay? Ngunit hindi nagpatinag si Raka. Hinarap niya si Consuelo ng may paggalang, ngunit may katatagan. Hindi mo nakikita ang nakikita ko. Si Lena ay hindi lang isang kasambahay. Siya ang nagligtas sa kumpanya ko. Siya ang ayos ng bahay na ito. Siya ang nagbigay ng istruktura at pagmamahal sa mga anak ko. At siya ang nagbigay ng dahilan sa akin upang lumaban muli. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. At hindi ito dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa puso niya at sa kung sino siya. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa sili. Si Lena, na namumula sa hiya, ngunit may halong tuwa, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit nang makita niya ang matigas na tingin ni Raka, alam niyang seryoso ito. Maya, ang mga kapatid ni Raka ay lumapit at binati sila, na tila ipinapakita ang kanilang pagtanggap. Kahit si Consuelo ay natahimik marahil sa pagkabigla. Ang sumunod na araw, tinupad ni Lena ang kanyang pangako kay Raka. Oras na para ayusin ang silid ni Amelia. Hindi ito madali. Ang bawat gamit, ang bawat larawan, ay may kaakibat na alaala na nagpapasakit sa puso ni Raka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iisa. Hindi natin kailangang kalimutan siya, Raka, sabi ni Lena, malumanay habang inaayos nila ang mga album ng larawan. Kailangan lang nating bigyan ng bagong lugar ang alaala niya, isang lugar kung saan pwede tayong ngumiti, hindi lang umiyak. Sama nilang inayos ang silid. Inalis nila ang mga makapal na kurtina upang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga lumang gamit na puro alikabok ay nilinis, ang ilan ay inilagay sa kahon upang itabi at ang iba ay inilagay sa mas magandang ayos.
Ang dating nusyo ng kalungkutan ay unting naging isang silid, alaala puno ng liwanag, ng mga larawan ni Amelia na nakangiti at ng mga drawings ng mga bata na idinagdag ni Lena. Isang hapon, ipinasok ni Lena ang 6 na bata sa bagong ayos na silid. "Mga babis, dito tayo, magkukwento tungkol kay mama ninyo," sabi ni Lena, na tinawag na ring Mama Lena ng mga bata minsan, lalo na si Kara at Tia. Niyakap si Lena ng anin. Si Nika, na dating madalas alala, ay nakatingin sa larawan ni Amelia at ngumiti. "Maganda po si Mama," sabi niya. "Parang ikaw, Ate Lena," dagdag ni Mia na hinawakan ng kamay ni Lena. Natawa si Raka, na nakamasid sa kanila mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay namamasa. Sa wakas, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya kailangan itago ang nakaraan. Sa wakas, malaya na siyang magmahal at magpatuloy sa buhay. Kasama si Lena at ang kanilang mga anak. Ang mga bata, na dati, ay may kakaibang pakikipagsabwatan laban sa mga alaga, ay naging malalapit kay Lena. Tinatawag na nila itong Ate Lena at minsan, sa mga sandali ng lambingan at pagmamahal, Mama Lena. Ang kanilang vitamin ng saya ay hindi na lang isang laruan, kundi simbolo ng kagalakan at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa labas, niyaya ni Raka si Lena sa sala. May hawak siyang isang maliit na kahon, at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may halong kaba. "Lena," panimulan niya. Ang kanyang tinig ay medyo kinakabahan. "Sa mga nakaraang buwan, ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang para sa mga perpekto o para sa mga walang problema. Ito ay para sa mga taong handang lumaban, handang umunawa, at handang magmahal ng buong puso." Napatingin si Lena sa kanya. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Tila may ideya na siya sa mangyayari. Biglang pumasok sa sala ang 6 na bata, nagtatakbuhan, na tila may pinaghandaan. May dala silang isang malaking banner na ginawa nila, na may nakasulat na, "Magpakasal kayo, Papa at Mama Lena." Ang kanilang gatamin ng saya na paboritong laruan ay nasa gitna ng banner na tila isang simbolo ng kanilang pagtasa. Sila ay nadapa, ngunit agad na tumayo at sabay silang naghiyawan. Napangiti si Raka. Ang kanyang planong seryoso ay naging nakakatawa dahil sa kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap ni Lena at binuksan ang kahon na naglalaman ng isang singsing. "Lena, minamahal kita." "Mahal na mahal kita," sabi niya, habang ang mga bata ay nagbubulungan sa likuran. "Sige na, Mama Lena, gusto kong maging asawa ka, at gusto kong maging ina ng aking mga anak. Will you marry me?" Si Lena, naluha. Luha ang mga mata, ay walang pakialam sa gulo ng mga bata, sa kakulangan ng perpektong proposal. Ang tanging nakikita niya ay ang pagmamahal sa mata ni Raka. "Opo, Raka." "Opo, pakakasalan kita," sagot niya. Niyakap si Raka ng mahigpit. Naghiyawan ang mga bata. Nagtatakbuhan sa paligid nila. "Yay! May mama na kami!" Sigaw ni Pia, na tuwa at halos malaglag ang hawak na banner. Sa gitna ng kaguluhan, ng tawanan, at ng mga luha, natagpuan ni Raka at Lena ang kanilang sarili, hindi sa isang perpektong fairy tale, kundi sa isang makatotohanang kwento ng pag-ibig, isang kwentong puno ng 6 na magugulong bitamina ng saya, ng mga pagsubok, at ng isang pag-ibig na sadyang matibay, tulad ng isang matinding gamot na kayang gumaling sa anumang sakit ng nakaraan at kasalukuyan. Ang kanilang bagong pamilya
ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal at pag-asa pa sa kinabukasan. Ang mga Mendoza ay hindi kilala sa mga maluluhong kasalan. Ang pagmamahalan ni Raka at Lena ay simple, totoo, at malayo sa anumang pilit na palabas. Kaya naman, isang buwan matapos ang proposal na puno ng tawanan at yakap, nagpasya silang magkaroon ng isang intimate na seremonya sa bakuran ng kanilang bahay, na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at makulay na banik na hiniram mula sa mga kaibigan. Ang mga ilaw na nakasabit ay kumitsinang na parang mga bituin, at ang amoy ng inihaw na lekon, adobo, at iba pang lutuing Pinoy ay bumabalot sa hangin. Ito ay isang pagdiriwang ng pag-ibig, pamilya, at ang simpleng kagalakan ng pagsasama. Ang 6 na babae, na nakasuot ng maliliit na agbito na gawa sa juicy, ay ang pinakaimportanteng bahagi ng kasal. Si Nika at Leah, na medyo mas seryoso, ay nagdala ng mga bulaklak sa kanilang maliliit na basket, habang si Mia, ang pinaka-arte, ay naglakad na may dalang maliit na unan na may nakalagay na singsing na halos madapa sa sobrang pagpapa-shield. Si Kara at sila naman ay nagtapon ng mga petals sa daan, habang si Tia, na abala sa pagkain ng isang cupcake na halos double sa laki ng kanyang ulo, ay sumusunod sa hulihan, nag-iiwan ng bakas ng mga crumbs. Ang kanilang mga tawa at bulungan ay ang pinakamagandang musika sa taingan ni Raka na nakatayo sa dulo ng aisle, nakangiti, at naghihintay sa kanyang mama Lena. Si Lena, na nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bawat saya, ay mukhang isang diwata. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at pinalamutian ng sampaggita. Nang maglakad siya patungo kay Raka, kasama ang kanyang ama, ang mga mata ng binata ay namasa. Nakita niya hindi lamang ang babaeng pinakasalan niya, kundi ang babaeng nagpabalik ng kulay sa kanyang mundo, nagbigay ng boses sa tahimik na bahay, at nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang sandaling iyon ay hindi perpekto. May umubo. May nagtanong kung may ice cream, at may bahagyang ingay mula sa dami ng saya na itinago ng mga bata sa ilalim ng isang silya. Ngunit ito ang pinakamatamis na sandali ng kanyang buhay. Ang pagtanggap ng pamilya, lalo na mula kay Dick Consuelo, ay dahan-dahan. Sa kasal, nakita ni Consuelo ang pagmamahal sa mga mata ni Raka at ang kagalakan ng mga bata. Pagaman, hindi pa rin siya komportableng tanggapin si Lena. Ang kanyang mga puna ay mas mababa na, at minsan ay magbibigay na rin siya ng pakiusap kay Lena tungkol sa kung paano lutuin ang paborito niyang sinigang. Iyon, sa mundo ni Consuelo, ay katumbas na ng isang pagtanggap. Ngunit ang kasal ay simula pa lamang. Ang isa sa mga unang desisyon ng bagong kasal ay ang tulungan si Lena na matupad ang kanyang pangarap, ang magbukas ng sarili niyang bakery. Gamit ang bahagi ng savings ni Lena at ang dagdag na kapital mula kay Raka, binuksan nila ang Lena's Swiss Six, isang maliit at makulay na tindahan sa malapit na commercial complex na puno ng amoy ng sariwang tinapay, kape, at matatamis na pastel. Ang pangalan mismo ay ideya ni Nika na sinang-ayunan ng lahat ng kanyang mga kapatid. Ang bakery ay naging isang extension ng kanilang bahay, puno rin ng ingay at kaguluhan. Araw-araw, pagkatapos ng klase, ang 6 na babae ay mag-hostess sa bakery. Si Nika ay maglilista ng mga orders, madalas ay may sarili siyang mga dagdag. Si Leah ay tahimik na magpupunas ng lamesa, ngunit sa sobrang bagal, si Mia ay aayos ng mga pastries. Sa display ng may arting poses, si Kara ay magbibigay ng libreng yakap sa mga customer. Si sila ay tatakbo sa loob at labas ng kusina na may dalang kung anong kagamitan.
At si Pia ay, syempre, ang opisyal na task tester na madalas, ay mas marami pang nakakain kaysa sa nailalako. Mamalay na, yung order ni Mrs. Cruz, Clary ensaymada, sigaw ni Nika isang hapon habang abala si Lena sa pag-aayos ng panibagong batch ng pandesal. Konti lang ang ubi cheese rolls natin, dagdag ni Mia, na tila isang fashion model na nag-aanunsyo ng bagong koleksyon. May dumi pa dito, Ate Lena, bulong ni Lia, habang itinuturo ang isang maliit na mansa sa lamesa. Napangiti na lang si Lena. Ang kanyang bakery ay hindi kailanman tahimik. Ngunit ito ay puno ng buhay. Ang mga customer ay nasasanay na sa kaguluhan ng Sweet Six at marami pa nga ang bumabalik para makita ang mga crew ni Lena. Ito ang kanyang pangarap na higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang pangarap na pinagyaman ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa bahay naman, ang buhay ay patuloy na isang kanabal. Ang vitamin na saya, ang malaking laruang hugis tableta, ay nanatiling paboritong kagamitan ng mga bata. Minsan, ito ay ginagamit na sasakyan sa kanilang imbedong karera. Minsan may kasangkapan sa pagtatayo ng kuta, at minsan naman ay ang kanilang sacred idiot para sa mga bulong. Ngunit higit sa lahat, ito ay naging simbolo ang kagalakan na dinala ni Lena sa kanilang buhay. Ang dating malamig at malungkot na bahay ni Raka ay ngayon ay tahanan na ng mga tawa, pagmamahal, at kung minsan ay hindi maiiwasang kaguluhan. Si Raka, na dati takot sa kaguluhan, ay natuto ng tanggapin ito. Minsan ay nagugulat pa rin siya kapag biglang may nagtatakbuhan sa kanyang paanan habang siya ay nagbabasa, o kapag may nakita siyang drawing sa dingding na hindi niya maalala. Ngunit ngayon, may kasama na siya, si Lena. Silang dalawa ang nagtutulungan sa pagharap sa 6 na unos ang kanilang buhay. Kung si Raka ay nagagalit, si Lena ang humuhuwa. Kung si Lena naman ang napapagod, si Raka ang nagbibigay ng yakap at kape. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng trabaho sa opisina at sa bakery, at pagkatapos na mahirapang patulugin ng 6 na babae, umupo si Raka at Lena sa sala. Ang bahay ay tahimik na, maliban sa mahihinang hilik ng mga bata mula sa kanilang mga silid. Napatingin si Lena sa kanyang singsing, pagkatapos ay kay Raka, na nakahilig sa balikat niya. Sana ay hindi ka nagsisisi, Raka, bulong niya. Ang kanyang tinig ay pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Isang malaking desisyon ang pinasok mo, niyakap siya ni Raka. Paano ako magsisisi, Lena? Sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng pagsubok, ikaw ang nagpuno sa bahay na ito. Ikaw ang nagpuno sa puso ko. Ang pamilyang ito ay hindi perpekto, malayo sa perpekto. Isang happiness that makes no sense, tulad ng sabi ng ibang tao. Tumingin si Raka kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Pero alam mo, Lena, ito ang pinakatotoong kaligayahan na naramdaman ko. Hindi ko kailangan ng perpekto. Ang kailangan ko ay ikaw at ang 6 na vitamin ng saya na yon. Hindi nagtagal. Narinig nila ang mahinang tunog ng mga yapak mula sa hagdan. Nagkatinginan si Raka at Lena at sabay silang napangiti. Si Pia, na may hawak na kanyang stuffed toy, ay dahang bumaba. Ang mga mata ay malabo pa. Mama Lena, Papa Raka, gusto ko ng hot choco. Bulong niya, habang kinukusot ang kanyang mga mata. Natawa si Raka at Lena. Sabay silang tumayo, at sabay na lumapit kay Pia. Halika, baby, sabi ni Lena. Habang kinukuha si Pia
sa kanyang bisig. Tara, Papa ang gagawa ng hot cocoa mo. Dagdag ni Raka, habang ginugulo ang buhok ng kanyang anak. Sa maliit na kusina, habang naghahanda ng hot chocolate, nakatingin si Raka kay Lena, na abala sa pagpapatahan kay Pia. Ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. May mga araw na puno ng ingay, ang kalat, ang mga katanungan na mahirap sagutin, at ang mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit sa bawat hamon, sa bawat tawa, at sa bawat yakap, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ang paghahanap ng perpekto, kundi ang pagtanggap sa lahat ng imperfections at ang paglaban ng magkasama. Ang anim na babae, sina Nika, Dia, Mia, Kara, Sela at Pia, ay hindi lamang mga anak ni Raka. Sila ang mga anghel na nagdala kay Lena sa kanyang buhay. Sila ang anim na liham na nagdala ng liham ng pag-ibig kay Raka. Sila ang anim na sakit ng ulo na naging liwanag ng kanilang tahanan. At ang pamilyang Mendoza, Reyes, na binuo sa gitna ng kaguluhan at pagmamahalan, ay isang patunay na ang haphazard na happiness ay hindi lang posible, kundi ito ang pinakamatamis na uri ng pag-ibig.